So hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online leading application. So meron akong i-share sa inyo na very bad experience sa isang online leading application mga ka-lifestyle. Na alam ko, familiar kayo dahil alam ko meron kayo nito. Pero bagong lahat mga ka-lifestyle, once again, if bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please consider subscribing and then pakihit na rin yung notification bell nang sa ganun notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin, especially about online leading application. So yun na nga mga ka-lifestyle, no? Yung tinutukoy ko pong online leading application na meron akong bad experience ngayon mismo mga ka-lifestyle is itong si FT Lending, no? Si FT Lending. So way back 2024 po, November, last loan ko po dito, and then yun na yung pinaka last loan ko. Pangalawang loan, hindi na kagad ako nag-loan. Yung first loan ko po dito sa mga hindi nakakaalam is 1,200, no? Then yung pangalawang loan ko is 2,500. Then itong last loan ko lang po kasi panay tawag po kasi last 2 weeks ago, panay tawag, panay offer, yung ino-offer nila hindi naman talaga nagkakatotoo. You know what I mean mga ka-lifestyle, no? Kumbaga puro lang hanggang matatamis lang na salita, no? In the end, hindi naman na-approve ng ganung kalaki yung credit limit na ino-offer nila. So, yun, inopera na naman ako ng FT Lending na 6,500, no? Actually, tatawag po talaga sila yan. Walang pinipiling oras yung mga yan. Actually, halos lahat ng mga online leading application na nabayaran ko na, panay pa-remind, panay tawag sa akin, panay offer. Hindi lang si FT Lending. Yung iba nga, hindi ko na alam kung anong mga OLA yun eh. Basta panay na lang sila offer sa akin. So yun, tinaray ko po si FT Lending mga ka-lifestyle. Na-approve po sa akin is 3,500 lang po. No? So babayaran ko po siya ng 4,100 within 15 days. Yun nga lang, long term siya, within 15 days. Na-shock po talaga ako actually. That's why i-share ko to sa inyo kasi alam ko hindi lang siguro ako yung nakaka-experience ng ganitong klaseng pangyayari, no? So imagine 3,500 mga ka-lifestyle yung na-approve sa akin, no? Actually pumasok na sa account ko. So maniwala kayo sa hindi, 2 times po nag-disburse sa akin ng 3,500. So total po is 7,000 na po yung na-receive ko coming from FT Lending mga ka-lifestyle, no? So akala ko nung una nagkamali lang sila. So hindi nila i-credit, no, sa account ko. Panay check ko 4,100 pa rin, 4,100 pa rin. Yun nga lang mga ka-lifestyle. Na-shock talaga ako ng sobra. Nung 24 hours na ago, nag-cycle na yung time, lumagpas na ng 24 hours. Naging 8,200 na po. Meaning to say, pumatak po yung isa pang 3,500 na pumasok sa account ko. Na in the first place, hindi ko naman kasalanan, ano? Hindi ko naman kasalanan. Yung in-approve talaga sa akin is 3,500 lang. So ngayon mga ka-lifestyle, gusto ko silang tawagan, gusto ko silang kontakin. Pero yung mga numbers na ginagamit nila na pantawag sa atin, nagpapa-remind, nag-o-offer, hindi mo matawagan, hindi mo rin ma-text. Then yung customer service nila sa apps mismo na AI is AI po, no? Hindi ko alam. Actually, masasagot lang siguro ako nila if malapit na ako mag-due or mag-juju ako. In that time kasi, yan yung mga time na talaga namang tatawag yung mga agent na bugok na yan mga ka-lifestyle. Imagine, yung expectation lang po talaga natin is 3,400 lang talaga. Tama naman, na-approve naman sa akin yon. Yun nga lang, na doble, na hindi naman natin kasalanan, no? Dapat yung babayaran ko lang is 4,100. Pero, dumoble na po, 8,200, no? Namumroblema na naman po ako as of now, no? Ang kaya ko lang po talaga actually bayaran within that range of days. Actually, kaya naman is 4,100 lang. Kasi yung expectation ko, yun lang talaga, no? Hindi naman natin mali yun, di ba? Sila yung nag-disburse. I know for sure, hindi lang ako yung mga ganitong Hindi lang ako
hindi lang ako yung nakaka-experience ng ganitong klaseng pangyayari. So again, sa lahat po ng mga naka-experience ng ganitong klaseng incident or pangyayari, please comment down below kung ano yung mga online leading application na sa tingin nyo ganyan yung nangyari, no? Para mapag-usapan po natin, no? Nakakainis talaga eh. Imagine how many months na akong hindi nakapag-reloan dito, and then pag loan ko ganito yung mangyayari, ano? Babayaran ko 8,000. Okay lang naman kasi pumasok naman sa akin yung 3,500. So expectation ko talaga yung babayaran ko 3,500, I mean 4,100 lang. Eh yun nga lang, dumoble nang hindi natin inaasahan, no? So medyo nainis talaga ako, na-disappoint ako in a way na hindi naman natin sa ganung klaseng pangyayari, mga ka-lifestyle, makikita mo talaga na hindi mo ma-detect, hindi mo makontrol yung mga online leading application, ano, kung ano yung tinatakbo ng kanilang kumpanya, tinatakbo ng kanilang system, no? Kasi merong ibang online leading application, like for example na lang si Mabilis Cash, no, na kahit ilang loan ka na, kahit ilang reloan ka na, ganun pa rin yung credit limit mo, imbis tumaas, bumababa. So meron din akong bad experience sa Mabilis Cash. So halos lahat ng mga online leading application, mga ka-lifestyle, ano, believe me or not, no, paiba-iba yung system. Paiba-iba yung system. I mean, hindi mo malaman, hindi mo ma-detect kung ano yung mangyayari sa pag-loan mo. Kung tataas ba or bababa. Most of the time, bababa po yan, ano. Pero this time, mga ka-lifestyle, yung akin, nagdoble. Nagdoble po. So again, sa lahat po ng mga may ganitong klaseng experience, please po, comment down below para malaman po natin, ma-share po natin sa iba kung ano yung gagawin, ano. Ako, naguguluhan, nalilito talaga ako as of now. Kasi sa sobrang inis ko na lahat talaga, nag-email na ako sa email address nila, then yung mga contact sila hindi naman matawagan, ano. Hindi ko alam kung paano sila kukontakin eh. Paano nangyari ganun eh. Hindi naman natin kasalanan, di ba? Akala ko talaga nung una, mga ka-lifestyle, actually nagpapasalamat pa nga ako eh. Or nagdoble kasi imagine, ano, mabirang mangyari yung ganung klaseng incident. Magdoble yung disburse sa'yo na hindi mo naman expected, ano. So yun, nung una masaya ako eh. So kalaunan talaga, nag 24 hours ago na, nagdumoble na, no, na credit na, kumbaga na-detect na nila na nag-double entry or nag-double disburse sila sa account ko. Kaya inedit na nila yung yung account ko. Pinatak nila, pinasok na nila yung isa pang na disburse nila sa akin na hindi ko naman totally kasalanan, no. So ganun pa man, yun yung naging bad experience ko. I hope so far naman hindi naman ako nakaka-receive ng mga maanghang, masasakit na salita. Kumbaga hindi naman ako na haharas ng FT lending, ano. Pero yun nga lang, marami akong mga nababasang negative comment against sa online leading application na to sa mga comment section ng videos ko, ano. And then nag-ikot-ikot din ako sa mga page ng biktima ng online leading application. Marami rin complaint ito, no. Nangaharas din po to ng sobra-sobra, mga ka-lifestyle. So again, sa lahat po ng mga may planong mag-loan sa mga online leading application, make sure alam niyo yung background, pag mag-research kayo kung long term ba o short term, para ma-aware kayo, para hindi na kayo magulat in the future, no, sa ganung kalaking interest, no. So again, mag-ingatan lang po tayo, especially yung mga mahilig dyan mag-reloan. Mag-ingat po kayo, mga ka-lifestyle, especially kung yung pang-fully paid nyo, isinutang nyo lang din, ano, kasi baka masaktan kayo in the end. Kasi alam nyo naman, itong mga online leading application, akala nyo tinutotoo yung mga offer, eh hindi, bababa pala yung credit limit, no. Bis tumaas, bababa, no.
So yung pinakamasakit kasi, inutang lang natin yung pinapupuli paid natin. Then bababa yung credit limit. So tapal pa tayo in the future. So ganun ano. So ingat na lang po tayo. Then make sure po kung maglo-loan ko po talaga, alam ko hindi naman natin makontrol yung takbo ng mga isip ng mga tao, no? Kung maglo-loan ba or hindi. Ngayon, kung maglo-loan ka talaga, make sure na lang na walang maapektuhang contact numbers na katrabaho mo, pamilya mo, no? Kasi yun talaga yung pinaka nakaka-stress. Yun talaga yung pinaka nakaka-stress. Yung mga katrabaho mo pagtatawagan, ano? Yun talagang pinaka nakaka-stress sa lahat, mga ka-lifestyle, no? Na-experience ko na po yan lahat, mga ka-lifestyle. Yung mga na-experience nyo ngayon, more than sa na-experience ko dati, no, sa mga online leading application. Then recently lang nabalitaan na naman natin, nagbalik na naman tong si Copperstone, si Mocha Mocha, no? Grabe, ang lakas talaga ng kapit nito sa NBI, hindi natin alam. Ang lakas ng kapit sa DTI, NBI, kasi imagine sa dami ng complaint, na-rebook na, bumalik na naman, pambihira. So yun lang, mga ka-lifestyle, ano? Ingat lang po tayo sa privacy natin, no, sa lahat ng mga online lending application na utangan natin. Ingatan na lang natin yung privacy natin, especially yung mga contacts natin. Peace.